Sa ating second evening ng ating Sambang Gabi,
Nagagalak po ako dahil tayo ay tinipon ng Panginoon upang patuloy na luwalhatiin ang Kanyang banal na pangalan. Una ay ialay ang ating mga sarili sa Kanya. Pangalawa ay patuloy tayo na sumunod sa anumang mga Kanyang ipagagawa sa atin at Kanyang direksyon para sa ating buhay. At gayon din tayo ay naririto para ipagdiwang at alalahanin ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo bilang ating tagapagligtas. Ngayon po ay ikalawang gabi, subalit ating sisindihan ang ikatlo at ang ikaapat na kandila ng Adbento. At ang ikatlong kandila ng Adbento ay ang kandila ng kagalakan. Tinawag ang isa't isa upang mamuhay ng may pag-asa. At gayon din naman, ang pag-asa na ito ay ating ibinabahagi sa iba upang magdulot ng kapayapaan sa ating pakikipagkapwa. Sa gabing ito, tayo ay pinapaalalahanan na magkaroon ng kagalakan. Tayo'y may katiyakan na darating ang panahon na mapupuno ng kagalakan ang bawat isa. Ang kagalakang ito, ang Diyos lamang ang maaaring makapagdulot na Kanyang ipinagkakaloob sa bawat nakikipag-isa kay Kristo Jesus at tapat na sumusunod sa Kanya. Ang kasiyahan sa mga kapanahunang ito ay tila ba mailap at mahirap taglayin dahil sa iba't ibang hindi magagandang pangyayaring ating nararanasan. Kaya naman, tayo ay naririto at nagsasama-sama sa pagsamba sa ating Diyos sa Espiritu at katotohanan na siyang nagdudulot ng tunay na kagalakan na siya namang ibinabahagi natin sa bawat isang kapatiran. Sa gabing ito, ituon natin ang ating pansin at manatili sa Espiritu ng panalangin habang sinisindihan nila Brother Herbs at Sister Grace Tia ang kandila ng kagalakan. Tayo ay patuloy na nagsasama-sama at ating nararanasan ang dakilang pagkilos ng ating Diyos na siyang nagkakaloob sa atin ng pag-asa. Nagtuturo sa atin ng kapayapaan at nagagalak, nagbibigay ng kagalakan sa isa't isa. Sa pangunguna ng banal na Espiritu, naaalala natin ang ilang mahalagang katotohanang inihayag ng pagdating ni Jesus bilang ating tagapagligtas sa pamamagitan ng Kanyang pagsilang. Ang ikaapat na apoy ay sumasagisag sa pag-ibig at ito ay ang pangunahin at buod na mensahe ng pagdating ni Jesus. Ang pag-ibig ay tila ba pinakasimple, ngunit ito ang pinakamahirap. Isinasaalang-alang natin ang sandaling ito upang muli tayong mapaalalahanan sa kahalagahan nito. Sa gabing ito ay nilinggo sila Brother Jason at Sister Lenlyn Biado para sindihan ang kandila ng pag-ibig. Ang liwanag ng pag-ibig ang nagbibigay liwanag sa landas ng ating paglalakbay sa pananampalataya. Ito ang landas patungo sa kaganapan ng kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Sa gabing ito, magalak tayo at mapuspos ng pag-ibig ng Panginoon sa ating pagsamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Sa pagkakataon na ito, purihin natin ang dakilan ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo
at umawit ng may kagalakan at puno ng pag-ibig sa ating Panginoong Hesukristo. Merry Christmas! Magandang gabi! Batiin yung katabi nyo. Pwedeng batiin yung katabi. Masaya ba kayo? Unspeakable joy. Kaya pala hindi kayo makapagsalita kasi unspeakable joy. Sige, go ahead. Batiin yung kapatid. Merry Christmas! Pwede ba nating batiin pala yung celebrante ngayong kapanahon lang ito? Sige nga, 1, 2, go! Yung iba, sino daw? Sino? My goodness! Isa pa nga, 1, 2, go! Happy birthday, Jesus! Alright, mag-awitan tayo. Ready? Lyrics, it is joy. Let's sing. It is joy unspeakable and full of glory, full of glory, full of glory. It is joy unspeakable and full of glory. Oh, the half has never yet. Joy to the world. Let's go. Say. Alam niyo na to. Alright, sabay-sabay, let's go. Joy. Tipolo, where are you? Let every heart prepare me through. And angels sing, and angels sing, and heaven and angels sing. Joy to the world. Let all their songs and God. What wheels and flies, what years and birds. Repeat that sound, repeat that sounding joy. Repeat that sounding joy. Sounding joy. Joy! Hey! Joy, unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. Joy, joy, unspeakable joy,
above all names. Sing, you are worthy of our praise. Alam niyo na to. Our hearts will sing. Our hearts will sing. How great is our God. Splendor. The splendor of the King. Alam niyo na to. We sing. Majesty. Let all the earth. He wraps himself in darkness. Darkness strives to hide. Trembles at his voice. Trembles at his voice. The people we sing. How great is our God. Sing with me. Is our God. Oh, we see how great is our God. Age to age, let's go. Time is in his hands. Time is in his hands. Oh God, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb, sing, great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. Name above, we say, the name above all. Jesus, worthy of our praise. Oh, we sing, hearts will sing, how great is our God. Your name above all names. Sing with me, how worthy of our praise. Hearts will sing, how great is our God. Antipolo, alam niyo na, awitin natin. Sing, how great. Pakilakasan mo. Is our God. Oh, we see how great is our God.
Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Amen. Oh, the half has never yet been told. Yung kagalakan na tayo ay nailigtas, sobrang saya. Tama? Sobrang saya. Tindi ng kagalakan na dulot na ito. Pero wala pa pala yun sa kalahati kapag tayo po ay nasa piling na ng Diyos. Amen ba doon? Amen. Kaya nga, unspeakable joy. The mere fact that we are already saved and we are longing to be with our Maker, our Lord Jesus Christ. Di ba? Sobrang saya siguro nun. Can you imagine? Na-imagine nyo ba yung ganong senaryo sa buhay nyo kapag dumating na ang pagkakataon na makakapiling natin ng Panginoon? Siguro, di ba? We will be, sobrang saya nun. Sobrang saya. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Man. Well, sa gabing ito, let us all stand as we read God's Word that we will be talking about and I will be sharing to you na matatagpuan sa Lucas chapter 2, verses 9 to 11. Lucas chapter 2, verses 9 to 11. At sabi rito, basahin ko. Lumapit at tumayo sa kalagitnaan nila ang isang anghel ng Panginoon. At nagliwanag sa kapaligiran nila ang nakakasilaw na kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit, sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa panahon na ito na muli, Panginoon, ay aming alalahanin ang iyong pagdating dito sa mundong ito, Panginoon, upang kami ay iligtas. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan na aming naranasan at natamo, Panginoon. Sa gabing ito, nawa patuloy ka pong mangusap sa bawat isa sa amin. And Lord, may we experience once more, Panginoon, ang kagalakan na higit pa, Panginoon, sa aming inaasahan, Panginoon, sa panahon na ito. Kaya Lord, ikaw po ang maitaas sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakapuna po tayo. Well, bago po ako magsimula sa ating mensahe sa gabing ito, sinong masaya? Amen. Sinong nagagalak? Konti lang. Yung masaya, pumalakpak nga. Amen. And I will bibigay ko ang siguro 2-3 minuto para doon sa naka-experience ng kagalakan sa buong araw na ito na magpapatotoo sa ating harapan. Kung bakit siya may galak o bakit siya natutuwa, bakit siya naging masaya sa buong araw na ito. Maaaring may pangyayari sa kanyang buhay na sa araw na ito na lubos siyang naging masaya. Meron po ba? Sana meron. Ate SP, yun. Praise the Lord. Palakpakan naman natin ng Panginoon, no? Akala ko magtatatlong beses pa akong tawag at magtatanong, meron po ba? Meron. Praise the Lord. Sana po hindi ako maiyak. Sobra po ang kagalakan ko, hindi lang ako, kundi ang buong pamilya namin kasi sobra po ang pagkilos ng Panginoon sa buhay ng tatay. Ngayon namin nakita ngayon namin na-realize kung paano yung sobrang kabutihan ng tatay na kahit hindi niya kilala,
tinutulungan niya. Naalala ko kahapon sa Antipolo Doctors, masakit na ang dibdib niya. Sobrang sakit ng dibdib niya. May namamalimos. Kumuha pa siya ng barya. Binuksan niya ang bintana at binigyan niya. At hindi lang po yun, maraming pagkakataon talaga si tatay na napakabuti. At ngayon namin na-realize, ibinalik lahat ng Panginoon yung pagiging mabuting tao ni tatay. Pero syempre, nangyari yun dahil mabuti ang Panginoon sa buhay ng tatay ko. Talagang parang siyang nag-aano sa buhay ng tatay ko na, sige, tumulong ka lang ng tumulong. Kaya, nagpapasalamat kami sa Panginoon kasi sa totoo lang, simula sa Antipolo Doctors, lahat talaga ang coordination, lahat talagang pinagtagni-tagni ng Panginoon hanggang yung doktor na nakakausap namin doon, yung attending physician niya, yung doktor na nakakausap namin sa heart center. Hindi pa namin nakikita yung attending physician niya tsaka yung doktor sa heart center. Pero talagang lahat nire-ready. Lahat ng desisyon namin, ginagay talaga kami ng Panginoon. Bawat tanong, kahit hindi namin alam sa totoo lang, lalo na nung ako yung unang nandun, wala pa si nanay, wala pa si ate, tsaka si Lisa. Hindi ko alam ang mga isasagot ko, pero si Lord talaga yung nag-guide. Tapos, basta, dapat ipapasok siya sa ICU, pero doon sa ICU sa Antipolo Doctors, pero hindi pa rin, pinag-antay-antay pa rin. Si tatay gusto niya nang ipasok sa ICU, pero hindi pa rin. Tapos, nung gusto namin ipatransfer sa Medical City, walang sumasagot sa Medical City, walang sumasagot sa St. Luke's, pero pala talaga, nakalaan si tatay sa heart center talaga, kasi talaga doon talaga kami ginaid ng Panginoon lahat. Bago pa, nakakausap ni si Ate Remy, bago pa, nagulat si Ate Remy, nasa charity na ang tatay nyo, kasi talaga lahat, yung mga doktor, talagang nag-uusap-usap sila na, tapos pagdating sa heart center, sandali lang si tatay na angioplasty or PCI, nagawa ka agad yung kay tatay, huminto ang heartbeat ng tatay, pero saglit lang, na-revive agad. Tapos may mga nakakausap si ate doon na sila daw 1 buwan na, pero hindi pa sila maasikaso, walang pera o walang kama. Pero sa Antipolo Doctors pa lang, sabi na kaagad sa amin ng doktor, nag-aantay na po ang doktor sa heart center. Naka-ready na po yung kama niyang paglilipatan kung sakali na ma-ICU siya, meron na kaagad sa recovery room, naka-ready na lahat yun. Tapos kanina, nung binalita na rin namin kay nanay na ooperahan si tatay, pero naiyak si tatay, naiyak kami kasi, naiyak si nanay kasi awang-awa siya talaga sa tatay ko, pero nagkwento, yung kwento ng ate ko kanina, grabe, lahat kami nag-iiyakan. Hindi na kami nag-iiyakan dahil sa sitwasyon ng tatay, pero nag-iiyakan na kami dahil kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay ng tatay ko, sa buhay ng pamilya namin, tsaka ang isang kagandaan, nagiging witness din yung sitwasyon ng tatay ko sa amin magkakapatid, kasi alam nyo naman na kami magkakapatid, umaten hindi, pero nagiging witness na talagang napakabuti ng Panginoon. Kaya lagi ang pinag-uusapan namin, magtiwala lang sa Panginoon kahit anong mangyari, kahit hindi natin alam, magtiwala lang sa Panginoon kasi ang Panginoon kumikilos talaga. All things work together for good for those who love the Lord. Kaya magtiwala lang tayo sa Panginoon kahit hindi tayo sigurado, pero alam natin na ang Panginoon laging mabuti ang plano sa buhay natin na nagmamahal sa Kanya. Sabi nga, siya ang may likha sa akin, kaya tungkulin niya na tayo'y alagaan at alagaan tayo hanggang sa ating pagtanda, hanggang sa pagbuti ng ating buhok. Kaya magtiwala lang tayo sa Panginoon dahil hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Huwag bumitaw, patuloy na sumunod at magtiwala. Kaya salamat po, papuri sa Panginoon talaga, papuri sa Panginoon. Talagang napakabuti niya. Yun lang po, salamat po. Ate SP, teka lang. Halika. Ito, hindi to planado. Pero umiyak ka, no? Pero masaya ka ba? Oo naman, sobrang saya. Sobrang saya. Sabi nga, hindi na kami nag-iiyakan dahil sa lungkot. Umiiyak na kami sa kabutihan ng Panginoon sa buhay ng tatay ko. Iba ang kagalakan talaga na nagmumula sa Panginoon kahit anong sitwasyon. Alam natin na kasama natin ng Diyos. Yun pa lang, talagang sobrang saya. Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Kumbaga, ano yan? Yung tinatawag nilang tears of
joy. No? Ayun na yung mensahe. No? May mga verse pa siyang no? Ganun talaga pagka tayo ay kumakapit sa Panginoon. Gusto pa bang magmensahe? Praise the Lord. So I've given the opportunity na tayo ay magbigay dahil siya ay sobrang galak, no? Si Ate ISP nauna. Saka sobrang kagalakan bago pa ako magpangalawang ulit ng tanong kung meron bang gusto magpasalamat or masaya sa nangyari sa kanya sa buong araw na ito. So, praise the Lord for that. No? At hindi nababaliwala yung mga panalangin natin. Tama? So, salamat po. Alam ko ang bawat isa sa atin na maaaring merong mga kagalakan na naidulot sa kanila sa araw na ito. Pero wala, naunahan kayo ni Ate SP. So, next time na lang. So, yun, kaya nga, I'll be speaking about the joy of the birth of Jesus o yung kagalakan ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. No? Sa tuwing dumarating ang Pasko, ang mundo ay napupuno ng saya. Ang daming mga ilaw na dekorasyon sa bawat bahay tuwing Pasko. Naglalabasan yung mga tradisyon. No? Ngunit sa kabila ng lahat ng mga bagay na ito, balikan natin, no? Ang dahilan ng ating kagalakan. Dahil ang Kapaskuhan ay ito ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Ang tunay na kagalakan ng Pasko ay hindi nagmumula sa material na bagay, kundi sa hindi matatawarang kagalakan na dulot ng pagdating ng ating Panginoong Hesus, ng ating tagapagligtas sa mundong ito. Ako din, sobrang natuwa ako kaninang umaga, no? Siguro around 9 a.m. na yun or 8 to 9 a.m. Nagsundo ako ng, sinundo ko si Kuya Eugene sa bandang Parañaque. And syempre, alam naman natin, pag dumaan ka ng Taguig, dumaan ka ng Barkadahan Bridge, Taytay, Tiangge, sobrang traffic. Pero tuwan-tuwa ako kanina na walang traffic. No, sabi ko, anong meron? Bakit? Free flow lang. Siguro, wala pang 30 minutes, nandun na ako sa SM Bikutan. Sabi ko, wow. Sabi ko, napaisip tuloy ako. Kachat ko si Pastor Jack. Sabi ko, Pas, nandito na ako. Sabi ko, nandito na ako sa unit nila, Kuya Eugene. Sabi niya, ang bilis mo. Oo nga eh. Sabi ko, ang bilis. Sobra. Nakakapagtaka. Sabi ko, hindi kaya, sabi ko, biniro ko, sabi ko, hindi kaya nag-rapture na? At naiwan tayo dahil sobrang busy natin sa buhay natin. No? But, tuwan-tuwa ako, kahit pabalik, around 10, 11, wala pa rin traffic. Sa Barkadahan Bridge, alam mo yun, parang sabi ko, parang first time ko yata dumaan dito ng daylight o yung araw na walang traffic. Pero nung nandun na kami sa bandang Taytay Market, ayun na, medyo may traffic na. Pero at least, kahit papano, moving. No? Sabi ko sa kanila, actually, maganda na itong sitwasyon natin dahil nagmo-move tayo from time to time, no? Hindi katulad dati, hindi katulad kapag normal day or mga rush hours na makakatapos ka ng isang kanta, nandun ka pa rin sa pwesto mo. So sabi ko, wow, no? Praise the Lord. Sabi ko, natuwa ako. Sobrang natuwa din ako kanina na ang bilis lang ng biyahe, no? It's a simple thing na pwede nating ikasaya, no? And there are many things na nagdudulot sa atin ng kasiyahan sa Kapaskuhan, no? And there's nothing wrong with that. Wala naman pong problema, no? Kapag tayo po ay nabiyayaan, no? Tayo ay nakatanggap ng mga regalo na nagdudulot sa atin. Sino dito ang nakatanggap ng regalo na sobrang bad trip? Mahilig ka magkape, pinopost mo lagi sa My Day mo, coffee is life, tapos niregaluhan ka ng mug. Exchange gift nyo, tapos natanggap mo mug, o kaya kape. Ano ba naman to? Nescafe 3-in-1. Para kanino ka bumabangon. No?
Pero lahat naman siguro, at this time of the year, whenever we receive something, a gift from someone, especially Christmas, hindi ba tayo nagiging masaya? Di ba nagiging masaya tayo? Whether it is material things. And there's nothing wrong with that. Wala naman pong masama. We enjoy. And we get to enjoy that because of the time of this season. It's not every month na tayo nakakatanggap ng mga regalo galing sa ating mga kamag-anak, kaibigan, katrabaho. Nakakatanggap lang tayo kapag birthday. Tama? Pero nakakatanggap tayo, kaliwat kanan na natatanggap natin ng mga regalo sa panahon ngayon dahil sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Ang buong mundo, if not the whole world, but most of, di ba, karamihan sa mga lahi or yung mga bansa ay nagse-celebrate, ginugunita ang pagdating ng ating Panginoon, ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Well, sa nabasa po natin, no, sa Lucas chapter 2, ang anghel ay nagdala ng magandang balita na magdudulot ng malaking kagalakan sa buong bayan. And ayun ang kapanganakan ni Jesus. Ang kagalakang ito ay hindi lamang para sa mga pastol na naroon, sa pastol na unang nakarinig ng balita, kundi para sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon, at sa lahat ng henerasyon. Ngayong Pasko, sama-sama nating pagnilayan ang kagalakan ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus at kung paano ito magdudulot ng tunay na kasiyahan sa ating buhay. 3 bagay na hindi naman ako masyadong magtatagal because Sunday pa lang ng morning, di ba? You've already received the message about what is Christmas o ano yung dulot ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus nung gabi. Ito rin ay ating napakinggan. No? Well, sa gabing ito, 3 bagay ang nais kong ibahagi patungkol sa kagalakan na nagdudulot na o naidudulot ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Una, ang hatid na kagalakan ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus ay ang kagalakan na nagtatanggal ng takot o the joy that removes fear. Ayun ating first point. Okay? Ang unang mensahe ng anghel ng anghel sa mga pastol, kung babalikan natin sa Lucas, ang sabi niya, huwag kayong matakot. Dahil nung nabasa natin in verse 9, nagliwanag, no? Nung dumating ang anghel, of course, nagliwanag ang buong kapaligiran. Imagine nyo, nung gabing iyon, nagliwanag na parang araw. No? Of course, yung mga nandoon na nakakita, ang unang mararamdaman nila ay takot. Tapos anghel pa. Ibig sabihin, hindi tao. No? And so, ang sinabi sa kanila, huwag kayong matakot. Dahil sa kanilang kinalalagyan at sitwasyon ng panahon na yon, natural lamang na matakot ang mga pastol. No? Isang anghel ng Panginoon ang biglang nagpakita sa kanila sa gitna ng gabi. Sa mga ganung pagkakataon, ang mga tao ay may takot at may pangamba. No? Ngunit ang mensahe ng anghel ay malinaw pa sa kristal. Huwag kayong matakot. Ang hatid ng kagalakan, ng kapanganakan ng Panginoong Hesus ay nagdudulot sa atin na wala dapat tayong ikatakot sa ating buhay. The joy of the birth of our Lord Jesus Christ that removes fear. It removes fear in our lives. Normal sa atin na tayo ay matakot sa mga pagkakataon na tayo ay may mga pinagdadaanan. Especially kapag tayo po ay siguro may malubhang karamdaman o nasa bingit ng kamatayan, natural na matakot tayo. But yung
kagalakan na nagmumula o naidulot ng kapanganakan ng Panginoong Hesus ay nagpapaalala sa atin, sa ating buhay, na dapat huwag tayong matakot. Amen? Parang natatakot na kayo ngayon. Dahil ba sa boses ko? No? Maraming mga bagay sa buhay ng bawat isa sa atin ang nagdudulot sa atin ng takot. Takot sa hinaharap. Or in the future, ano ba yung idudulot ng future sa akin? Ano ako pagdating ng 2050? No? Baka patay na ako noon. Nako. Nakapagtapos na kaya yung mga anak ko? Maaring ganun ang ilan sa inyo? Maging nasa mabuting kalagayan kaya ang mga anak ko sa panahon na iyon? Nakapagtapos kaya sila? No? Maaring ang naiisip natin, ano ang mangyayari sa akin? Sa buhay ko, sa pamilya ko, sa hinaharap. No? At nagdudulot sa atin ito ng takot. Dahil walang kasiguruhan ang bawat araw. Tama? Hindi natin alam ang pwedeng mangyari sa panahon ngayon. Maaring paglabas natin, di ba? Maaring may mangyaring hindi maganda sa atin. No, there are no certain. We are not certain of what will happen in our daily lives sa bawat araw. Wala tayong kasiguruhan. Pero ayun yung nagdudulot sa atin ng takot. Takot sa hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. Maaring natatakot tayo sa mga pagsubok at mga hamon ng buhay. And again, mga kapatid, normal na yon. But I want you to remember na kapag tayo po ay nakaramdam ng takot, alalahanin natin ang kagalakan ng kapanganakan ng Panginoon. Ang sabi ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng anghel, huwag kayong matakot. Ang panahon natin ngayon ay dapat masaya. Punong-puno ng kagalakan. Especially sa ating mga nailigtas na ng Panginoon. Tama? Hindi ba kayo nagagalak na tayo ay may kasiguruhan sa buhay na walang hanggan? Hindi natin alam ang pwedeng mangyari sa hinaharap. Mawalan tayo ng trabaho, mabankrupt tayo, mawalan tayo ng pera, kayamanan, mawalan tayo ng mahal sa buhay. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. Pero may alam tayong isang bagay, na meron tayong buhay na walang hanggan. Tama? And it's something that we should celebrate and we should be joyful and grateful. Maging masaya tayo. No? Si Jesus bilang tagapagligtas ay nag-aalis ng lahat ng takot sa ating buhay. Ang kanyang pagdating ay isang paalala na hindi na tayo nag-iisa sa ating mga laban. Di ba? Naalala nyo, kahapon, kasama natin ang Diyos, Emmanuel. At sa kanyang pangalan, mayroong kagalakan at lakas na magtatanggal sa atin ng takot. Again, uulitin ko po mga kapatid, normal na matakot tayo. Pero sa panahon na tayo ay nakaranas, nakakaramdam ng takot, balikan natin ang kagalakan ng kapanganakan ng Panginoon. Sa panahon ngayon, nawa matutunan natin na ang kagalakan na dulot ni Jesus ay isang kagalakang magtatanggal sa atin ng takot sa ating mga puso, na ang takot ay nawawala sa harap ng kanyang liwanag. At ang kagalakan ni Kristo ang magbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy sa ating nasumpungang pananampalataya. Ang kagalakan ay nag-aalis. Ang kagalakan ng kapanganakan ng Panginoong Hesus ay nag-aalis sa atin ng pagkatakot. Tingnan mo yung katabi mo. Parang natakot ka bigla. Di ba? Sabihin mo, huwag kang matakot.
Pangalawang bagay, no? At hindi ako masyadong magtatagal dito sapagkat ito po yung naging focus kahapon o kagabi na ang kagalakan dapat ay nararanasan natin o dulot ng ng kapanganakan ng Panginoong Hesus ay dahil ang kapanganakan ng Panginoong Hesus ay nagdudulot sa atin ng kaligtasan. Ang kagalakan na nagmumula sa kaligtasan o the joy of salvation. Tama? Masaya ba kayo? Naligtas kayo ng Panginoon? Amen. Ang kagalakan ng Pasko ay hindi lamang kagalakan ng simpleng kapanganakan ng Panginoon o ng isang bata. Lahat tayo, no? Kapag meron tayong kamag-anak, kapatid na nanganak, di ba? Ang saya-saya. Parang hindi kayo masaya kapag nakakita kayo ng baby. Di ba? Ang saya-saya kapag nakakita tayo ng baby. Nagagalak tayo, uy, ang cute-cute. Tapos nagtatalo pa minsan, kamukha ko. Hindi, kamukha ko yan. Hindi kamukha ng tatay, hindi kamukha niyan yan. No? May baby tayo sa likod. Kanino kayang kamukha yan? Di ba? Nagagalak tayo dahil may baby. Naalala ko ang nanay ko. Ang nanay ko kapag nung naisilang yung aking mga pamangkin, tontuwa siya. Di ba? Inaalagaan niya. Pero nung lumalaki na, ayun na. Naiinis na siya. Di ba? Kumbaga yung galak nung naranasan niya, nung baby pa lang, nawala na kasi ang kukulit. No? Tapos may isa, yung pamangkin ko na Koreano, hindi pa sila magkaintindihan. Di ba? Ambot sa imo diha, sabi. Kasi nagko-Korean eh. Kasi yung bunso namin, nakapangasawa ng Koreano. No? So, pero, sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, nung siya ay nagsimula sa pagiging baby, hanggang siya ay naging binata, hanggang naging tumanda, hindi nawala ang kagalakan na dulot nito sa atin. Tama? Tama? Nung siya ay pinanganak, nagalak tayo dahil dumating sa wakas ang ating tagapagligtas. Nung siya ay namatay, meron pa rin tayong kagalakan dahil isa katuparan na ang pangako ng Diyos na ang lahat ng tao na maniniwala sa Kanya ay pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. Tama? And so, dapat tayong magalak dahil sa kaligtasan na dulot ni Jesus. Siya ay pinanganak na tagapagligtas. In Lucas chapter 2 na nabasa natin, narito, nagsasabi ako sa inyo ng magandang balita na magdudulot ng malaking kagalakan sa buong bayan sapagkat ipinanganak sa araw na ito sa bayan ni David ang isang tagapagligtas. Siya ang ating tagapagligtas. Ang kagalakan ng Pasko ay hindi nagmumula sa mga handa o sa mga regalo. Ang tunay na kagalakan ng Pasko ay nagmumula sa katotohanan na si Jesus ay dumating upang iligtas tayo. Ngayong Pasko o ngayong panahon, magalak tayo hindi dahil sa material na bagay, kundi dahil sa kaligtasang ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Sa pamamagitan ng Kanyang pagdating, tayo ay pinatawad at pinalaya mula sa ating mga kasalanan. Ang kagalakan ng kapanganakan ng Panginoong Hesus ay ang kagalakan natin ay dapat nagmumula sa katotohanan na tayo ay nailigtas ng Panginoon. Kaya sabi ko nga, kahapon, i-share nyo naman para matuwa din ng mga taong mahal nyo sa buhay. Pangatlo, kagalakan ay hindi lamang para sa atin. Ito, hindi lamang para sa mga pastol na nauna. Hindi lamang para sa mag-asawang si Maria at si Jose. Hindi lamang para sa mga nakasaksi kung paano lumaki ang Panginoong Hesus. Ngunit, ang kagalakan, pangatlong bagay, ay para sa lahat. Sa mga salita ng anghel, huwag kayong matakot. Narito, nagsasabi ako sa inyo ng magandang balita na magdudulot ng malaking kagalakan, hindi niya sinabi sa inyo, kundi sa buong bayan. No? Sa buong bayan. Sa lahat ng tao. Ang kagalakan ng Pasko ay para sa lahat ng tao. Sino dito ang
hindi masaya sa darating na Pasko. Hindi nangyari yun na gusto mo mangyari ngayong taon. Kaya parang malungkot ka. Sino ba? Meron ba? Pwede namin kayo pag-pray mamaya. Pag-usapan natin yan. Baka maidaan pa natin sa panalangin. No? Pero, dapat tayo ay nagagalak dahil ang kagalakan ng Kapaskuhan ay para sa lahat ng tao. Sino dito yung kapag may nangangaroling sa nilang bahay, inis na inis? Kayo na naman, paulit-ulit ang kanta nyo. Diba? Dapat bilang Kristiyano, hindi na. Dapat encourage natin sila, no? Kahit papaano. Ibang kanta naman. Ano naman? Joy to the world, no? Pa-Englishin nyo naman yung mga... Di ba? Kasi it's the spirit of Christmas that they get to enjoy this season. Tama? Maraming naging pagpapala sa atin na pwede rin namin tayong maging pagpapala. Kanina nagpagas ako sa Shell. Biglang may mga bata na nangaroling sa akin. Hindi ko maintindihan yung kanta nila kasi parang Tagalog na bago siguro ng mga sa panahon ngayon. Tapos nagalit yung yung nagpa-pump ng gas. Kayo na naman. Lagi na lang kayo paulit-ulit lang yung kanta nyo. Sabi sa akin, sabi sa mga bata. Binigyan ko ng 100. Siguro sila, 6. Tapos parang yung isang lalaki, nahuli kasi ng dating. Sabi niya, kuya, hindi nila ako binibigyan. No, kuya, hindi ako binibigyan. So, nasabi ako sa mga bata, mag-share kayo kasi para sa lahat. Di ba? Ang natanggap nyo ay para sa lahat. Magkakagrupo kayo. So, dapat, ang kagalakan ng Kapaskuhan ay dapat maranasan ng lahat. Tama? Dahil ito ang katotohanan, ito ang diwan ng Pasko na tayo ay nagalak at nagagalak dahil tayo ay nailigtas at niligtas ng Panginoon. Hindi ito nakalaan lamang para sa panahon ng kanyang kapanganakan. Sa mga mayayaman at sa mga may makapangyarihan na tao, hindi lamang ito para sa mga taong iyon. Si Jesus, ang tagapagligtas, ay pinanganak para sa lahat ng tao, anuman ang ating estado sa buhay, maging anuman ang relihiyon. Tandaan niyo po ito mga kapatid. Maaring may mga kaibigan kayo na iba ang relihiyon mula sa ating pinaniniwalaan, pero ang Panginoon ay naparito hindi lamang para sa atin, para sa kanila. Hayaan natin na ang Diyos, ang Banal na Espiritu, ang kumilos upang matagpuan nila ang tunay na kagalakan ng Kapaskuhan. May mga kaibigan ako na hindi nagsa-celebrate ng Pasko dahil iba ang kanilang paniniwala. Pero magkaibigan kami. Di ba? Hindi sila naniniwala sa birthday, pero magkakilala at magkaibigan kami. Pero sa panahon ngayon, sabi ko, di ba, nakakatanggap ka ng mga bonus. Natutuwa naman siya. Sabi ko, sana, di ba, natatanggap natin yan dahil December yan yung naging kalakaran. No? Naging tradisyon na sinasabi natin. No? Kapag tuwing Kapaskuhan, may mga tradisyon na lumilitaw. Yung paghahanda, hindi lang paghahanda, maging sa mga kampanya, pagbibigay ng mga bonuses, 13th month or something. Sabi ko, sana hindi mo tinatanggap yan. Dahil di ka naniniwala, bigay mo na lang sa akin. Sabi niya, ayoko nga. O di, celebrate ka rin. Di ba? Napaisip siya tuloy. Pero hindi ko siya sinasabi, umalis ka dyan. Sabi ko sa kanya, masaya tayo dapat. Dahil may ipinanganak na nagdulot ng mga bagay na ito sa ating buhay. At nagpapatuloy from generation to generation. No, nakakalungkot sigurong isipin. Pag dumating ang panahon na wala nang nagse-celebrate ng Christmas. Isipin nyo kung ang panahon na yun ay nangyari sa panahon natin. Masaya kaya kayo? Hindi kaya, next year no, wag kaya tayo mag-celebrate ng Christmas party, ng simbang gabi. Gusto niyo ba? No?
Nakakalungkot siguro yun, no? Na ang buong, di ba, yung nangyayari, walang handa, walang anuman. Pero yung bukod doon, ang katotohanan ay dahil tayo ay nagse-celebrate at nagagalak dahil sa ating Panginoon. So dapat magalak tayo para sa panahon na ito. At ang kagalakan na hindi lamang para sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, hindi lang to para sa iyo. At hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng tao. Kahit anumang relihiyon, anumang lahi, ito ay para sa lahat. Ang kagalakan ng kapanganakan ni Jesus ay hindi eksklusibo. Ito ay isang kagalakan na sumasaklaw sa buong sanlibutan. Kahit na ang mga pastol ay mga tao na karaniwang hindi pinapansin ng lipunan. Imagine that. Sa kanilang unang ipinahayag ang balita ng kapanganakan ni Jesus. Nung panahon, ang mga pastol, hindi sila, kumbaga, sila yung pinakamababang uri sa lipunan. Pero sa kanila, ipinahayag na ang kapanganakan ni Jesus. Di ba? Pero hindi lamang din para sa kanila. Hindi rin sinabi ng Panginoon na para lamang to sa inyo kasi na out of place kayo sa lugar nyo. Tinatakwil, hindi kayo pinapansin ng mayayaman, ng may mga kaya, ng nasa politiko, para lamang sa inyo ang Kristo. Hindi. Pero para sa lahat. Sa kanila unang ipinahayag ang kapanganakan ni Jesus upang maipamalita. Hindi kailangang maging mayaman o makapangyarihan upang matanggap ang kagalakan ng Pasko. Ang kagalakan ng Pasko ay para sa lahat ng mga tao, sa mga nagugutom, sa mga mahihirap, para sa mga may sakit, sa mga nagdadalamhati, para sa mga nag-iisa at sa mga taong nawawala. Si Jesus ay pinanganak upang magdala ng kagalakan sa bawat puso ng tao. Ngayong kapanahunan natin ng Kapaskuhan, alalahanin natin na ang kagalakan ng Pasko ay hindi lamang para sa atin. Ito ay isang mensahe ng kagalakan na dapat nating ipasa sa iba. Tungkulin natin, mga kapatid, na maging tagapaghatid ng kagalakan ni Kristo upang maging tagapagpahayag tayo ng kabanalan. No? Upang ang pagdiriwang natin ay hindi lamang magdulot ng saya sa ating mga puso, kundi magdulot din ng kagalakan sa pamilya ng iba, sa komunidad at sa buong mundo. Ang Pasko ay kagalakan na dulot ni Jesus ay dapat magbukas sa atin ng mga bagong pananaw. Dapat itong magtulak sa atin upang maging mapagbigay, mapagpatawad. Baka meron pa kayong mga hinanakit, may kaaway pa kayo, patawarin nyo na. Di ba? Ito ay dapat magtulak sa atin at magbigay ng pagmamahal sa iba, lalo na sa mga taong nangangailangan. Ang kagalakan ng Pasko ay kagalakan na nagdudulot ng pagbabago sa ating puso at sa ating mga ikinikilos, sa ating mga aksyon. Ang kagalakan ng kapanganakan ni Jesus ay nag-aalis ng pagkatakot, nagmumula sa kaligtasan, sa katotohanan na tayo ay niligtas, at pangatlo, ay kagalakan ay para sa lahat. Amen po ba? Masaya po ba kayo? Parang ang seryoso ng mukha nyo, no? Dapat masaya. Laging nakangiti. Sa pagwawakas, mga kapatid, ang kagalakan ng kapanganakan ni Jesus ay isang kagalakan upang alisin ang takot, magbigay ng buhay, at magdala ng kagalakan sa ating puso. Siya ang ating tagapagligtas na ipinanganak para sa lahat, anuman ang ating pinagmulan o kalagayan. Ngayong Pasko, alalahanin natin na ang kagalakan ng Pasko ay hindi lamang sa makikita natin sa handaan o mga regalo na tanggap.
Ang tunay na kagalakan ay nasa presensya ni Jesus sa ating buhay. At ang pagdiriwang na ito ay isang pagkakataon upang magpasalamat at magbigay ng pagmamahal sa Diyos at maging sa ating kapwa. Tanggapin natin ang regalo ng Kapaskuhan. Tanggapin mo ang kagalakan na dulot ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. At nawa ito ay magdulot ng pagbabago sa ating buhay. Pagbabago sa ating pananaw, pagbabago sa ating mga puso, pagbabago sa ating buhay, pagbabago sa atin. No? Hayaan natin na tayo ay baguhin sa bawat araw ng ating Diyos. Magalak tayo sapagkat tayo ay mayroong tagapagligtas. At sa Kanya, ang kagalakan ng Pasko ay maghahatid ng kapayapaan sa ating buhay. Ano man ang handa natin, magalak tayo. Natanggap man natin ang regalo, mga regalo, hindi man natin natanggap ang mga regalo na gusto nating o mga inaasahan natin, magalak pa rin tayo. Dahil wala nang hihigit pa sa regalo ng ating Diyos sa atin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa kagalakan na dulot ng iyong kapanganakan sa mundong ito. Salamat po sa pagpapaalala sa amin muli na sa aming buhay ay dapat hindi mangibabaw, Panginoon, ang pagkatakot sa mga pangyayari o maaaring mangyari sa amin. Sa hinaharap o mga pagsubok na aming kakaharapin, Panginoon, sapagkat alam namin na kasama ka po namin. Salamat po sa iyong pagliligtas sa amin. Salamat, Panginoon, na nasumpungan namin ang kagalakan na ito sa aming buhay. Higit sa lahat, O Lord, ang dalangin ko sa narinig namin na katotohanan na ang kagalakan ng iyong kapanganakan ay para sa lahat. Ang dalangin ko, Panginoon, para sa bawat isa na narito ay ibahagi rin nila ang kagalakan na ito. Indeed, Lord, hindi pa namin nasusumpungan ang kabuuan ng kagalakan sa aming buhay. Sapagkat, Panginoon, mararanasan namin ito kapag ikaw po ay kasama na namin sa inyong kaharian. Kay Lord, salamat sa muling pagpapaalala sa amin sa gabing ito. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang inspiring message po sa atin sa gabi na ito. Ang ating pong pagsamba ay magpapatuloy po sa ating pong paraan na pagkakaloob, kaya sama-sama po tayong magbigay ng ating pong offering sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos na banal, aming Diyos na nagkakaloob ng lahat ng aming pangangailangan. Salamat, Panginoon, dahil kayo po ay patuloy na
binibigyan kami, Panginoon, ng kagalakan upang sambahin po kayo sa aming pong pagkakaloob. Maraming salamat, Panginoon, dahil kami po ay may dahilan para i-celebrate, Panginoon, ang Kapaskuhan na ito. At nawa, Panginoon, patuloy niyo po kami pagpalain sa anumang kaparaanan at kayo po ay maluwalhati at mapasalamatan sa aming pong mga buhay. Ang lahat po ito ay pinapasalamatan namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, Merry Christmas po, maligayang Pasko sa atin lahat. Welcome po muli sa ating ikalawang gabi ng ating pong sambang gabi. Ang ating pong mga announcement sa darating po na mga araw. Bukas po ay ang ating candlelight service sa ganap po na alas 7 ng gabi. Ito po ang ating panahon ng pagsasama-sama kasama po ng ating mga pamilya at gayon din po ito po ay ating communion. Tayo po ay magse-celebrate ng Holy Communion bukas po ng gabi sa ating pong candlelight service. Kaya iniimbitahan po ang bawat isa na dalhin niyo po ang inyong mga kapamilya. Kung ang pamilya niyo po ay malayo, ang pamilya niyo po ay kaibigan, pwede niyo rin pong isama sa ating pong candlelight service. Ang inyo naman pong sa bukas din po ay ang ating pong collection ng Everybody's Birthday Offering. Tama po, Pastor? Tomorrow night po natin kukunin ang ating pong candle, ang ating pong Everybody's Birthday Offering. Kaya inaasahan po ang bawat isa na magkaroon ng kagalakan na dumalo po sa ating pong candlelight service. Doon po magaganap ang ating Holy Communion at ang ating pong collection ng Everybody's Birthday Offering na gagamitin po sa World Evangelism Fund, kung saan sumusuporta po ang offering na ito sa lahat po ng mga manggagawa, misyonero sa buong mundo po ng Church of the Nazarene. Sa ating pong pagpapatuloy sa ganap po na araw ng Kapaskuhan, ang ating pong serbisyo ay alas 8 ng umaga. Bagamat kayo po ay puyat mula po sa pag-celebrate ng Noche Buena, nawa po ay makasama po natin ang bawat isa sa December 25 para po sa ating Christmas Day service. Tama po, December 25, Wednesday. Kung wala na po tayong announcement, meron pa po ba tayong mga announcements? Wala na po. Iniimbitahan ko po ang bawat isa na tumayo para po sa ating benediction. Kung tayo po ay may kagalakan sa gabing ito, tayo po ay pumalakpak. At ating pong tanggapin ang benediksyon. Naway puspusin ng Diyos ang inyong puso ng kagalakang hindi kayang agawin ng anumang pagsubok. Naway ang iyong buhay ay patuloy na maging patunay ng kanyang dakilang pagmamahal at ang kagalakang ito ay magdulot ng liwanag sa mga taong iyong nasasalubong at nasasalamuha. Pagpalain ka nawa ng kapayapaan, ng pag-asa at galak na nagmumula sa Kanya, ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.